So yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps, and Happy New Year po sa inyong lahat, no? And meron po tayong first video sa taong ito, no? Bali, gagawin natin ngayon isang Samsung na 32 inches. No power yung problema niya. And sa video na ito, ituturo natin kung paano siya mapapabilis sa pag-repair, no? Paano natin siya i-troubleshoot ng basic lang to. Madalian, basic for newbie. Ayan. So, wala siyang power. Nung masaksak natin, wala po siyang indicator dito sa kanyang standby. So, ang unang gagawin natin is check muna natin yung fuse kung okay ba yung fuse natin. So, ayan, meron tayong tester. Medyo malabo ngayon yung tester natin, no? Kasi medyo warrior to. Ilang taon na to. Ayan, short natin. Ayun. So, check natin yung capacitor kung okay ba yung capacitor natin. Wait. Ako, hindi to matusok Yun, yung fuse natin, okay naman siya, walang problema. Ayun. So, okay po yung capacitor natin, no? So, next natin gagawin, i-check natin yung kung meron bang pumapasok dito sa may filter natin dito. Check natin dyan kung meron ba tong supply na, kung may voltahe bang papasok dyan. So, unang-una, isasaksak muna natin. Wait. Saksak ko muna. Yan, nakasaksak na siya. Ayun. So, makikita natin dito wala po siyang standby. Ayan, walang standby red. So, next is check natin kung meron bang pumasok na voltahe dito sa may filter natin, no, primary. So, 110 po yung gamit natin para pang troubleshooting. So, meron naman siyang 160 or 150 volts na pumapasok. So, ibig sabihin yan, normal yung primary natin kasi okay yung fuse, tapos may supply na pumapasok dito sa may filter natin. So next natin gagawin, check natin yung secondary kung meron bang supply yung secondary. Kasi kung nagkaroon ng supply yung secondary natin na papuntang mainboard, malamang nasa mainboard yung problema. Check natin, ito yung 12 volts nya. Ayan, ito yung 12 volts. Check natin, naka times 50 yung tester natin. So nakatutok tayo. Ayan, positive side. Wait. So, tingnan nyo, walang voltahe yung secondary natin. Ayan. So, nasa secondary yung problema siguro. Kasi meron namang pumapasok dito sa kanyang primary. Wala lang lumalabas sa may secondary. So, pag mga ganon na scenario, ibig sabihin yan, may problema sa may secondary. It's either shorted or open. So, ito yung gagawin natin. Burutin mo natin yung saksakan. Tapos, lipat tayo sa times 10. Resistance muna tayo. Ayun, naka-short na yung tester natin. Ayan. So, very common to na problema. Pag ito yung problema, tusok natin dito sa may diode, sa may 12 volts natin. Ayun. Di ba? Palong-palo. So, baliktarin natin yung prad. Palong-palo. Ayun, shorted yung diode natin. So, itong diode na to, isa lang yung shorted dito. Pero ang gagawin natin is papalitan natin tong dalawa. Kasi kalaunan, yung isang side na naman hindi napalitan, yung magkakaproblema, magiging shorted siya. So, dalawa na lang yung papalitan natin. Bali, lalakyan po siya natin ng amperahe at saka voltahe. Yung mga pinapalit natin dito is SR5150 ng 5 amperes, 150 volts. So, tatanggalin ko muna yung board. Tapos, papalitan natin yung dalawang diode na yan. At isa lang yung shorted dyan, no? So ito, continue po tayo, no? Ayan, bali napalitan na po natin yan. Yung dalawang diode dito. Bali yung number niyan is R5150, no? Tsaka ito, yung number naman ng original natin is, ano siya? 5150 is B. Ayan, is B 5150, 5150. So, pareha lang pala sila. Minsan kasi hindi eh. 35, anong tawag dito, is R3150. So nasa mga 3 amperes. So ito, yung ginamit niya is SR, SB pala, is SB 5150. So yung pinalit natin is SR 5150. So check natin to, kasi isa lang yung sira nito eh. Ayan, check natin, ito yung isa. So yung reading niya is pumalo hanggang
Oh, sagad po siya, oh. Ayan, baliktarin natin. Yun. So, ito yung problema. Ito yung sira. Ito yung sira. Tapos ito naman, yung isa natin. So, ibang side, walang reading. Ayan. So, baliktarin natin. So, yun. Okay. Okay yung diode na to. So, isa lang yung sira, pero dalawa yung pinalitan natin. Bali ito, maging savings na natin to. Pwede natin to ikabit sa mga platinum at saka yung mga Mega Pro na karaoke player. Pwede to. Pwede itong pamalit, no? Kasi isa lang yung diode na gamit doon. So, maging savings na natin to at magagamit natin sa mga future repair natin. Ayan. So, ibabalik ko muna yung board nito, yung power supply, tapos magpa-final testing na tayo. So, ito. Ayan, naikabitan natin yung balik yung kanyang power supply board. Ayun. Ito yung dalawang diode. So, saksak ko. Ayan. Saksak natin. Abangan natin kung meron bang 12 volts dito. Yun, oh. Meron na siyang 12 volts. At bumukas na rin yung backlight natin. Ayan, oh. Umilaw na rin yung backlight. So, yun lang. Napakasimple lang yung problema, no? Basic na basic din po yung mga tutorials natin. Para sa mga newbie lang, bawal sa mga master, no? Ayan. And ito na po yung display niya. Yun, naka-raster na po siya. Pero pansin nyo, medyo madilim dito sa my side at saka sa kabilang side. Nalaglag kasi yung kanyang glass diffuser, yung parang lens niya. Ay hindi, lens ba 'yon? Yung parang siya, yung ng diffuser nga. Magnifying diffuser, nalaglag siya. Kasi kung babalik rin natin yung kanyang unit is dinin natin yung kanyang diffuser na nalaglag. So hindi lang siguro natin pakita kung paano yun balik kasi ididikit lang naman ulit yun. Ayan. So hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa mga natsagang nanood. Sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ng ginawa ngayon. And hanggang sa muli, this is your service, the technician. Peace out.